Chapter 11. Uwi na ako sa Australia bukas, may emergency meeting sa company and I need to be there. Pahayag ni Alex sa dalaga nang bumalik siya sa kinauupoang sofa. Bigla siyang nalungkot sa tinuran nito. Ikaw kung gusto mong sumama sakin then dadaanan ka na lang ni kuya doon pag uwi ninyo, patuloy nito. Nakakahiya naman sa kuya mo, magkasama kaming dumating dito pagkatapos ay iiwanan ko siya. Hindi naman maganda ang ganoon mahabang pahayag niya sa kaibigan at tumanggo-tango naman iyon. I wanted to stay longer at makasama ka pero urgent naman ang meeting namin, I understand. Sa susunod na naman, o di kaya umuwi ka na at mag for good na sa Pinas, turan niya dito ngunit nagkibit iyon. Pupunta na lamang tayo sa Korea next time, ay meet natin si Lee Min-ho. Si Alex at kulang na lang humagalpak siya ng tawa sa tinuran nito. Seryoso, di makapaniwalang payag niya dito. Yeah. I will contact his manager para exclusive niya tayong i-date, excited na turan ng kaharap at di na niya napigilan ang tumawa. At bakit ka tumatawa Aber, nakataas ang kilay na saad ni Alex sa reaksyon niya. Gagawin mo talaga yun. Yes, I mean it. Uwi ka na lang sa Pilipinas ipapakilala ko sa iyo ang kaibigan ko, mas gwapo pa kay Lee Min-ho mo. Turan niya at mas lalong tumaas ang kilay nito. Korean, Filipino but he looks like one, actor, no, he is a doctor, heist. I don't like doctors, ha. At bakit? Ayoko sa may kaati ng oras, baka ora-orada lalayasan niya ako dahil kailangan niyang pumunta sa ospital. Anong specialization niya? Surgeon, hay nako. Paano na lang kung naglo-love making kami tapos biglang may maooperahan di iiwanan niya ako sa ere? Pahayag ulit ni Alex kaya di niya napigilan ang malakas na pagtawa dahil sa mga hirit nito sa kanya. Alam mo Alex, mag-asawa ka na lang ng tambay para tambayin ka lang niya maghapon magdamag, pabirong pahayag niya dito habang tawang-tawa. You're making fun of me? Nakasimangot si Alex, paano? Ang lalabo naman cake ng gusto mo, bakit ikaw? At least, abot kamay ko lang ang kuya mo pabiro niyang pahayag na pinagalaw-galaw pa ang kanyang kilay kaya di napigilan ng kaharap na tumawa nag-decide ang dalawa na sa kwarto na lang nila ipagpatuloy ang kanilang daldalan. Nagunahan pa silang nag-dive sa malambot na kama at nagkatawanan pagkatapos. Papapikit na ang mata ni Arabella nang biglang tumunog ang telepono sa kinalalagyan nilang suite. Since si Alex ang nakapangalan sa suite ay hinayaan na niyang ito na ang bumungon at sumagot dito. Naramdaman pa niyang lumabas iyon sa kwarto at narinig pa niyang bumukas ang pinto. Dahil sa pagod ay hindi na niya iyon inintindi bagkus ay pumwesto na siya para sa kamyang pagtulog. Sa pagkakataong iyon ay parang gusto niyang kunin sa bag ang cellphone dahil bigla ay naalala niya si Tyron. Inisip kung saang part ng France naroon ang binata ngayon. Sigurado namang masaya iyon dahil kasama si Samantha, ang tanong uuwi pa kaya ito sa suite nila. Baka hindi na dahil siguradong nasa hotel na din sila ni Samantha. Sana all parang Samantha, kahit saang lupalop ng lupa ay sinusundan ng isang Tyron alegre. Sana all, maganda. Sana all, mahal. Pagbalik ni Alex sa silid ay nagkunwari na siyang tulog. Nagse-self-pity siya at baka pipyok siya kung makikipag-usap pa siya dito. Arabella was in a deep sleep nang biglang dumating si Tyron. Tumawag ang receptionist sa suite ni Alex informing na mayroon itong bisita. In her dream pinapasok ni Alex ang kapatid and after a while ay nagkaroon ng diskusyon ang dalawa bago pumasok si Alex sa kanilang room. Very curious si Arabella kung anong ginagawa ni Tyron sa labas, she wanted to go out kaso nakapamaywang si Alex sa kanyang daraanan. Tinulak daw niya ang kaibigan ng malakas to the point na napasabsab silang dalawa sa sahig kaya kung kaya't bigla siyang nagising mula sa pagtulog. Para din kasi siyang nahuhulog sa kama kung kaya't mindat din niya kaagad ang mata. Agad niyang chinek si Alex, napahinge ears ng malalim nang makitang mahimbing na natutulog sa kanyang toti na pailing na lamang siya sa kanyang panaginip, hanggang sa pagtulog talaga si Tyron pa rin ang laman ng kanyang panaginip. Tinignan niya ang alarm clock sa side table, magsampung pa lang pala ng gabi, ibig sabihin maaga siyang nakatulog dahil sa pagod ng maghapong nasa labas. She tried to get back in sleep pero ayaw siyang dapuan agad ng antok. Minabuti niyang bumangon, parang gusto niyang uminom ng malamig na tubig kung kaya't lumabas siya ng kwarto para pumunta sa kitchen.
She's in her way nang makitang may naka-open na laptop sa ibabaw ng table sa living room. Inikot ng kanyang mata ang buong sala and right at the sofa ay may mahabang tao na pinagkasya ang saliri sa hindi masyadong kahabaan na upuan. Nakapatong ang isang braso sa may parteng mata ng kanyang mukha. Even so, nakatalikod man o nakatikip ang buong mukha nito ay kilala niya kung sino iyon. Saglit pa ito sa pagkakaidlip siguro dahil nakailaw pa ang laptop nito. Ibig sabihin nagpahinga lang ito ng konti then get back to his laptop. Naalala niya ang kanyang panaginip, totoo pala yun. Kung anong oras ito dumating ay hindi na niya matansya, around 7 siya natulog so between 8 and 9 siya dumating. Bakit ang bilis naman niyang umalis sa piling ni Samantha? Nag-away ba sila? Akala nga niya sa susunod na araw pa niya ito makikita at mag-iisa na siya kapag nakaalis na si Alex bukas. O di kaya ay narito siya dahil nga uuwi na ang kapatid bukas at gusto rin itong makasama. Whatever it is, she is happy. Masaya siyang nasa paligid lang si Tyron kahit wala naman itong ginagawang ikakakilig niya. Napailing siya sa sarili bago pumasok ulit sa kwarto ni Alex, kinuha ang isang makapal na kumot at bumalik sa kinaroroonan ng binata. Nasa 5 degrees ang kasalukuyang temperature sa parish hindi lang masyadong nararamdaman dahil naka-heater ang suite na kinaroroonan nila. Magkaganon pa man, maingat niya ipinatong kay Tyron ang kumot, dahan-daang inayos iyon para matakpan ang ilang parte ng katawan nito para mas warm at mahimbing ang pagtulog. Ingat na ingat siya sa pag-aayos sa may dibdib nito nang bigla siya nitong hawakan sa kamay akala siguro nito ay mamatay tao siya kung kaya't napakahigpit ang pagkakahawak sa kanya. Pakiworry naman ni Arabella ay lumukso palabas ang puso niya sa pagkabigla kung kaya't halos atekehin siya sa puso sa ginawa nito. Sorry, inayos ko lang ang kumot mo. I don't mean to wake you up, kandautal niyang pahayag. Bukod kasi sa sobrang pagkabigla ay nag-aalala siyang naistorbo niya ang pagtulog nito. Unti-unti namang lumuwang ang mahigpit na pagkakahawak nito sa kanyang kamay ngunit bigla naman siya nito hinayla kung kaya't piakap siyang bumagsak sa katawan nito. Ay ano ka ba, turan niya sa ginawa nito. Lalo at inayos nito ang pagkakahiga nila sa sofa. Ang ipinagtaka niya bakit kasya silang dalawa sa makitid na sofa. That brat. Ayaw niyang tumabi ako sa iyo, sentimiento nito sa kapatid kung kaya't lihim siyang natawa dito. At saan naman siya kasi maihiga Aber? Tsaka sweet niya ito, nakikisiksik lang tayo, pahayag niya. Ewan ba niya kung bakit feel niya ang pagkakayakap sa binata. Sinabi ko naman uwi tayo sa suite natin, kesyo tulog ka na daw. Ang dami niyang sinasabi, reklamo pa rin ito sa kapatid. Napailing na lang siya sa reaksyon ng binata at kasabay ng paghilig sa dibdib nito. Who cares, she liked it that way at nag-enjoy siyang nakahilig siya sa katawan nito. Inaway ka ba niya, wala sa sariling pahayag niya. I mean, ang bilis naman ng pagkikita nyo, akala ko nga sa susunod na araw ka pa babalik. Sinabi ko naman na hindi ako magtatagal kanina, pero ang bilis naman. Di ba si Samantha yun, and so, hindi siya magagalit na hindi mo siya masasamahan ng matagal, turan niya dito ngunit nagkibit yun. Iniangat niya ang mukha para makita ang reaksyon nito pero tinignan lang siya nito. She's busy, and hindi naman siya ang pinuntahan ko dito. Nagkataon lang din na meron siyang shoot dito, pahayag niya sa nagtatanong niyang mukha. Oh okay, saad niyang tumanggo-tango. Kakaiba din ang relasyon ng dalawang ito, kung trabaho-trabaho pala kahit nasa iisang lugar na sila ay yun pa rin ang priority ng isa't isa. No wonder they are both successful in their chosen career. I'm sorry, I don't mean to disturb your sleep, pahayag niya dito. I'm not sleeping actually, hamita lang ako while waiting for my virtual meeting, late night na may meeting ka pa. Di makapaniwalang turan niya. Philippine time baby, nakangising sagot ng binata. Natampal niya ang noo, how could she forget na wala sila sa Pilipinas? Agad siyang umalis sa pagkakahilig niya sa binata, naka-coat and tie pa ito baka malukat ang damit nito. Nagtatanong man ang mukha ng binata ngunit umayos na rin ito ng pagkakaupo. You want coffee? Sa halip sa turan niya dito. Yes pla, turan ng binata. Inayos na rin ang sarili kasanod ng pag-alarm ng laptop. Okay, no cream, no sugar, saad niya bago tinungo nag-kitchen. Narinig pa niyang nagpolitok ng tawa ang binata sa kanyang tinuran.
Pagbalik ni Arabella sa kinaroroonan ni Tyron ay nakaharap na ito sa kanyang laptop hudyat na nagsisimula na ang hinihintay nitong meeting. Tahimik niyang ipinatong sa table ang tinimplang kape sa kasume niya sa binata na pupunta na siya sa room ni Alex para hindi siya makaistorbo dito ngunit bigla iyong tumayo at hinawakan siya sa braso. Pinindot pa nito ang microphone sa laptop saka siya hinarap. "It's just a quick meeting, you can sit here if you want," turan ng binata. "I'll stay at the sofa, just go ahead," biglang pahayag niya. Para kasing gusto ng binata na naroon siya para may kasama. "Thank you for the coffee," nakangiting pahayag nito. "He is so damn cute," at nahawa siya sa pagkakangiti nito. "Espesyal yan, only for special person, like you," birong pahayag niya at nagpalataka iyon ng tawa bago siya kinabig at hinayla palapit sa katawan nito. Naramdaman pa niya ang munting halik na iginawad sa kanyang ulo the moment na napayakap siya dito. Mula sa pagkakayakap ni Tyron ay iniangat nito ang kanyang mukha sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang baba. Napalunok pa siya nang magtama ang kanilang mata ngunit unti-unting ipinikit ang mata ng dahan-daang dumampi ang mga labi nito sa kanya. Arabella felt ecstatic, first time siyang halikan ng ganung ka-passionate and gentle ng binata at sobrang nabibingi siya sa napakalas na pagtibok ng kanyang puso. "Stay around, okay," saad ni Tyron nang pakawalan nito ang kanyang labi. Mula sa pagkakapikit ay biglang iminulat ni Arabella ang mga mata, nag-init pa ang mukha dahil nakatunghay ito sa kanya. "Yeah, sa sofa lang ako," mabilis niyang pahayag tsaka parang robot na tumikod dahil sa nararamdamang pagkapahiya. Umupo siya sa sofa samantalang humarap na rin ulit si Tyron sa kanyang laptop. Tinapunan pa siya nito ng tingin bago itinuon ang atensyon sa kanyang meeting. Kinuha rin niya ang cellphone sa kanyang bag, binuksan niya ito ngunit hindi niya inopen ang kanyang net. Maglalaro lamang siya, ayaw pa niyang makasagap ng kung anong balita na mula sa SOCMED. Nang maboard siya sa nilalaro ay iniiayos niya ang sarili sa pagkakahiga sa sofa. Mukhang matatagalan pa ang meeting ng binata dahil napakaseryoso nito habang nakaharap sa laptop nito. Imbes na ipagpatuloy ang paglalaro ay nakinig na lamang ng music ng favorite boy band niya. Although nakafocus ang atensyon ni Tyron Alegre sa kanyang virtual meeting di pa rin maiwasang tapunan ng tingin ang dalagang nakaupo sa sofa. She is so bare. No makeup, no lipstick, not even powder on. A typical girl with her sleepwear on, no extraordinary but catches his attention. No, he's addicted to her is the right term. Her soft skin, her sweet smell, and her heavenly smooth hair are the best. Where he was longing for when got away for long trips and out of towns. Not to mention her extraordinary kindness and non-toxic behavior. Her gestures every time she expresses her love to him was fantastic that make him crave to put her always in his arms. Hug her and kissed her every time. After the meeting ay agad lumapit si Tyron sa dalaga, only to find out she's sound asleep at the sofa with her phone in the stomach. Pinagmasdan niya muna ito. She is damn cute and inviting ngunit napailing siya sa kung anong naglalaro sa kanyang isip. Inayos niya ito sa pagkakahiga para hindi mang-awit ang leeg and then kiss her in the forehead bago pumasok sa kwarto ng kapatid at nakigamit ng banyo, took a shower and get some stuff para gawing higaan. Inilatag niya ang extra bed malapit sa kinahihigaang sofa ni Arabella. She's in deep sleep at siguradong bukas na ito majay gising. He's lying in his bed pero hindi siya dinadalaw ng antok. Humarap siya sa kinaroroonan ni Arabella ngunit mas lalong hindi siya makatulog. Gusto niya itong katabing matulog at yakapin magdamag ngunit halos naririnig na rin niya ang muntik paghilik nito. Hindi naglaon ay bumagon siya sa pagkakahiga at hindi napagilan ang sariling isiniksik ang katawan sa tabi ng dalagang natutulog. Ngiting-ngiti siya nang mapagkasya ang kanilang mga katawan sa maliit na sofa. Nagising si Arabella na may sumusundot sa kanyang tagiliran. Napakasarap ng kanyang tulog at kung pwede ay ayaw pa niyang magising. Kasalukuyang nasa panaginip niya si Tyron at ayaw niyang kumawala mula sa pagkakayap nito. Ngunit hindi tumitigil ang pagsundot sa kanyang tagiliran kung kaya't inis na ibinukas ng kaunti ang mga mata para tignan kung sino ang sumusundot sa kanya. Half-closed lang ang ginawa niya ngunit mukha ni Alex ang nakita habang nakapamaywang sa kanya.
Alex, I'm still sleepy, maktol niya dito habang isiniksik ang sarili sa yakap-yakap na unan. Sa kanyang panajip, si Tyron ang kanyang yakap-yakap kung kaya't feel na feel pa niya ang kanyang pagtulog. For goodness sake, get up, sundot ulit ni Alex sa kanyang tagiliran. Medyo mas malakas iyon kung kaya't tuluyan na niyang ibinukas ang mga mata. Bigla siyang napabalikwas nang mapagtantong hindi unan ang kanyang yakap-yakap kundi legit na Tyron Alegre. Ngunit sa kayang biglaang pagbalikwas ay nahulog ang binata dahil sa kitid ng sofa na kinahihigaan nila. Oh my, I'm sorry, agad niyang pahayag dito sa kagad dinaluhan ng lalaking nakabulugta sa sahig. Buti na lamang at may nakalatag na higaan sa baba at doon bumagsak si Tyron. Napaungol pa iyon nang makita ang kapatid. Get lost, Alex. Natutulog pa ang mga tao, maktol niya dito habang kinuha ang unan sa kanilagay sa ulo. Aber, bakit kayo magkatabing natutulog sa maliit na sofa? Nakapamaywang na tanong ng kapatid at gusto niyang minus dito. What's the problem about that? Malagat ni Tyron sa kapatid. Bumangon na ito sa pagkakahiga at linigpit na ang nakalatag na higaan. What's the problem? Si Alex sa kapatid na animo ito na ang panangay sa dalawa. Humalukip ka pa man din ito sa harapan niya. Yes. What's the big deal about sleeping together? We are husband and wife in case you don't know, inis na saad ni Tyron sa kapatid. Alex started again at baka di niya matansya ang mood anxious sa kapatid lalo at kagigising lang niya. Husband and wife, can you hear yourself brother? Kung inis si Tyron sa kapatid mas lalong umuusok ang ilong ni Alex. What do you want? Si Tyron. Kulang na lang din pamiwanggan ang kapatid. Alam niya na si Alex ang pinakamahirap card pero this time hindi niya ito aatrasan. Since you're recognizing your marriage, stop siyang Samantha. What? Are you out of your mind? Si Tyron sa question ng kapatid. Hindi siya makapaniwala sa pinagsasabi nito. You see. Ang lakas ng loob mong magsabi ng husband ng wife, where is your sanity? Hindi na napigilan ni Alex ang emosyon, dapat malaman ng kapatid na wala siya sa tamang pag-iisip. He can't have two women at the same time. You're impossible Alexandria, stop your nonsense argument, wala talagang kasentigas ang kapatid niya. He can't win with his bratty sister. Very simple, Samantha or Arabella. Si Alex na wala yatang balak lubayan ang kapatid. Pinangunutan ni Tyron ng noo ang kapatid pero mas nakakatakot ang mata ni Alex na nakipagtitig dito. Hey guys, stop fighting. Tatatlo lang tayo dito, si Arabella na hindi alam kung paano mamagitan sa magkapatid sa kabila ng pangininig ng katawan. Alam niyang hindi siya pipiliin ni Tyron kailanman pero napakasakit pa rin pala yung tahasang marinig at makita na hindi siya ang pipiliin. Magsasalita pa sana siya para maputol na ang argumento ng dalawang ngunit pinigilan siya ni Alex sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay nito sa kanya. Ano kuya? Kaya mo bang isakripisyo si Samantha? Alex his brother. Hell no and stop meddling with my affairs, galit na pahayag ni Tyron dito. Dumadagandong ang boses nito at nakakabingi para kay Arabella ang lumabas sa bibig nito. Given naman na yun ang sasabihin ng binata ngunit hindi siya ready na tahasang marinig mismo ito sa kanyang bibig naliyak siya, pero ilang ulit siyang lumunok para pigilan ang luhang tutulo sa kanyang mga mata. Stop it Alex. It's my fault, I slept with your brother. Now, let's end this story. You two will loosen up, I'll call the restaurant, magpapareserve na ako for our breakfast. Saad na niya sa kaibigan. Naiirita na si Tyron and she can bear hearing words coming from him which makes her heart in pain. Tumigil ang dalawa sa pagdidiskusyon at parehong napatingin ang mga ito sa kanya. Ngunit pagkatapos ng kanyang pagsasalita ay tahimik na umalis at tinungo ang telepono para magpabok para sa kanilang agahan. Pagkatapos makipag-usap sa restaurant ay bumalik siya sa kinaroroonan ng dalawa. Fix yourselves, breakfast will be ready at 9. Maliligo lang ako, pahayag niya sa mga ito. Hindi na rin niya hinintay ang response ng dalawa bago pumasok sa kwarto ni Alex at tumuloy sa banyo. Pagkasara ng banyo ay agad niyang sinandal ang sarili sa likod ng pintuan sa kalinubayan ang kanina pang gustong kumawalang mga luha. She loved Tyron too much and she can't think more of herself. Pagkalabas niya sa banyo ay nakagayak na siya.
With her simple white blouse and above-the-knee trouser plus furry boots, she looks chic and elegant. Napa-o-shape pa ang bibig ni Alex nang tumingin sa kanya. "You are so stunning today, I love it," purring pahayag ni Alex at nakangiti pa siyang nagpaikot-ikot sa harap nito. Sang-ayon naman siya dahil namamangha din siya sa aura niya kanina sa salamin. "Thank you, you're my one and only fan talaga," saad niyang nakatawa at natutop ni Alex ang kanyang bibig. Obvious ba, saad nito pagkatapos kung kaya't nagkatawanan sila. "By the way kuya went to your suite, sa resto na lang tayo magkita-kita," pahayag ni Alex na ipinagpasalamat niya dahil hindi din alam kung ano ang approach niya dito pag nagkataon. Tumango na lamang siya dito at nagdesisyon na silang lalabas. "Ara, did you love my brother that much?" Si Alex habang binabaybay nila ang lobby palabas sa suite. Biglang natahimik si Arabella ngunit ngumiti siya sa matalik na kaibigan. "Please don't get offended, I just want the best for you," si Alex tsaka kinuha ang kanyang braso. Tinapik-tapik niya ang kamay nito saka humilig sa balikat ng kaibigan. Alex is the only person she considered as a family. Kaya sobrang saya niya na iniisip nito ang kanyang kapana na parang hindi niya magawa sa kanyang sarili dahil kay Tyron Alegre. "Guard your heart, my brother is losing his sanity," si Alex at muntik siyang matawa sa sinabi nito. Tinignan niya ito bigla kung kaya't di nila napigil ang kapwa mag-burst ng tawa. "Grave ka naman sa kapatid mo. He is the most intelligent person na nakilala ko kaya." Pagtatanggol niya sa binata, sinimangutan siya ni Alex at di niya napigil ang tumawa. "Only because you are blind," saad nito kung kaya't mas lalo siyang nilang sa sinabi nito. Paglabas nila sa suite ay sumakay sila sa cab papuntang resto. Sinabi niyang may reservation sila crew at magalang naman nitong itinuro ang kaninang table. Hindi naman nagtagal ay dumating si Tyron, he's so fresh and handsome sa suot nitong black long sleeve. Pareho silang binigyan ng halik sa pisngi bago umupo sa bakanteng upuan. Siyang pagdating ng kanilang pagkain kung kaya't tahimik ang bawat isa habang nakapokus sa pagkain. "You want to come with me in Australia Ara?" Maya-maya ay basag ni Alex sa kanilang katahimikan. Tinignan niya ang kaibigan, ngunit nagulat din siya sa reaksyon ng mukha ni Tyron. "We'll flying back to the Philippines early tomorrow, the company needs my presence very urgent," pahayag ni Tyron sa kapatid at tumango-tango naman si Alex sa pahayag nito. "Oh, that's so sad. Kanya-kanyang uwi na tayong lahat," sambit ni Alex na nasa himig ang panlulumo. "Just come home in the holidays, Mom and Dad will be very delighted," si Tyron sa kapatid at ngumiti naman iyon. "Actually, that was my plan, I am missing them," pabuntong hiningang pahayag ni Alex. "Sending my hug and kisses to Mom and Dad, I will be home soon," madamdaming pahayag ni Alex at tumango-tango naman ang dalawa. After ng breakfast ay bumalik na sila sa suite ni Alex para kunin ang mga gamit nito. Ihahatid nila ito sa airport dahil saktong alas 11:45 ang flight nito pabalik sa Australia. Takot na bilin ang ginawa nito sa kanilang dalawa, saka emotional na nagpaalam lalo na kay Arabella. Pagkapasok ni Alex sa boarding area ay halos nakaguhit sa mukha nilang dalawa ang kalungkutan lalo na kay Arabella, na-miss niya agad ang matalik na kaibigan. Maluha-luha pa siya habang pinagmamasdan niyang palayo ito sa kanilang kinatatayuan. "Don't be sad, she will be home unexpectedly," si Tyron dahil sa halos pag-iyak niya. Tinignan ang binata at sinagot niya ito ng kimingiti habang tumango dito. "Can I drop you to the suite now? Samantha will going back to US this afternoon, I need to see her," si Tyron kasabay ng pagtingin nito sa kanyang orasan. Halatang may hinahabol na oras kung kaya't bigla siyang tumanggi na magpahatid sa kabila ng biglang pagdurugo ng puso. Halos hindi pa siya naka-recover sa sagutan nilang magkapatid kanina, maging ang pag-alis ni Alex ay ramdam na ramdam niya, and now dinudurog na naman siya sa pahayag ng binata. No need. Ako na lang bahala pa uwi sa suite, just go ahead," paimpol siyang lumunok bago sa nagsalita dito. "Are you sure? You can come if you want," saad nito at napatawa siya ng mapakla. Hello, okay lang ba siya? Gawin siyang chaperone ng mga ito. Di sana magpasagasa na lang siya dyan sa street. It's okay. Sa suite na lang ako para ihanda yung ating mga gamit.
Formal niyang pahayag. Tumango iyon saka tumingin ulit sa kanyang orasan, okay. See you at the suite, ingat ka. Pahayag nito at kulang na lang lumipad ang binata palayo sa kanya. Napatitig na lamang siya sa likod ng binata habang papalayo hanggang wala na ito sa kanyang paningin. Napailing pa siya sa sarili dahil sa kahit sobrang sakit ang realidad para sa kanila ng binata ay ano't parang masaya pa siyang nasasaktan, mas mahal na ba niya si Tyren kaysa ang kanyang sarili. Mas lalo niyang pinagtawanan nagsarili mas maganda na yun kesa koan ito sapagkat ang kanyang minamahal ay may iniibig na iba. With her feeling she chose to walk around. Parang gusto niyang mapagod sa paglalakad upang wala na siyang oras pa na mag-isip para sa kanyang pusong sawi. Malayo-layo na rin ang kanyang nalalakad nang makaramdam siya ng pagkagutom. Tumingin siya sa kanyang relo, past 12 na pala, luminga siya sa kanyang paligid, tamang-tama nasa paligid lang ang pinakasikat na resto sa parish. Medyo nag-isip pa siya kung doon siya kakain o hindi, mamahalin ang resto at pawang mga mayayaman lamang ang nakakaatem na pumasok doon. Sa ganda ba ng naman ng ambience, mga world-class na pagkain at service ay talagang tanging mga high-profile lamang ang nakaka-afford sa resto na iyon. Pero gusto niyang i-experience, gusto niyang i-date ang sarili sa resto na iyon kung kaya't nagkibit na lamang siya. Nasa bag niya ang gold card ni Mrs. A kung kaya't napakagat pa siya ng kanyang labi nang mapagtanto ang naiisip. Ngayon lang naman, saka hindi naman kawalan sa kayamanan ni Mrs. A ang kayang pagkain sa pinakatanyag na resto. Pagbungad pa lang niya sa may pinto ay sinalubong na siya ng cozy ambience, mula sa carpeted na floor hanggang sa mga palamuti ay sadyang may kakaibang feeling na hinahatid mula sa mga taong pumapasok dito. Idagdag mo pa ang music na nagmumula sa kung saan na siyang nagpapanatili ng kakaibang aura ng resto. Fine dining yun kung kaya't lahat ng mga nasa table ay may mga kasama at makikita mo talaga na intimate ang relationship ng bawat isa. Medyo napahiya pa siya nang tanungin ng crew kung may kasama siya, umiling na lang siya at binigyan ng makahulugang ito. Naintindihan naman iyon ng crew ngunit magkaganon man magiliw pa rin siyang inalalayan ito papanto sa kanyang table. Nagpasalamat siya dito lalo na nang iabot sa kanya ang menu. Masasarap ang mga pagkain kung kaya't 3 dish ang kanyang napili. Napatawa siya sa sarili sapagkat mukhang mag-food trip siya sa dami ng in-order. Pagdating ng pagkain ay mas lalo siyang natakam, ramdam-ramdam niya ang gutom kung kaya't excited siyang kumain ng kumain. Napatigil si Tyren sa pagkain nang mamataan si Arabella papasok sa resto. She looked gloomy, but still looked chic and pretty. With her off-white blouse tucked in her trouser, she looked younger in her age. Parang school channel, nakangiting pahayag ng lalaki at tumango-tango naman siya. After all, wala namang nakakakilala sa kanya dito. It's okay, thank you, from where are you? Ang lalaki na wala pa yatang balak na pakawalan siya. I'm from Philippines, wow. Very nice country, you have a potential to become a model, pahayag nito at tumawa siya. No, thank you. It's not my line. If you change your mind, you can contact me. You live here. No, just have a business activity here but we will be going back home tomorrow. Oh okay. Thank you very much and good luck. Ang lalaki at nag-handshake muna sila bago siya lumayo dito. Pagkadating niya sa ibang street ay pumara na siya ng cab papunta sa suite nila ni Tyren. Namamangha pa din siyang nakatingin sa labas habang dumadaan ang cab sa napakagandang kalye ng parish. After 15 minutes ay huminto na ang cab sa hotel, nagpasalamat siya sa driver bago bumaba at dumireko sa loob. Nginitian lang siya ng mga crew nang mapadaan siya sa reception area. Pagdating niya sa suite ay nagtanggal agad ng damit. Itinutok ang sarili sa maligamgam na shower bago linigpit ng masinop ang kanilang mga gamit. Tig-isa sila ni Tyren ng malita, tinupi din niya ng maayos ang mga gamit nito at ang damit pang uwi na lamang nito ang iniwan sa cabinet. Pagkatapos niyang magligpit ay nahiga na siya sa bed, naramdaman niya ang pagod kung kaya't ibinalot niya sa comforter ang sarili at natulog. Pagdating ni Tyren sa suite mula sa paghatid kay Samantha sa airport ay napansin niyang nakalabas na ang kanilang mga malita. Ibig sabihin tapos nang nag-impake ang dalaga at ready na sa pag-alis. Ngunit hindi niya marinig ang anumang kaluskos mula dito kung kaya't dumireko siya sa silid.
Tumambad sa kanya ang natutulog na dalaga habang komportableng nakabalot ng kumot. Mag-alas 6 na ng hapon kung kaya't lumalamig na naman ang temperatura dito. Napasandal siya sa nakabukas na pintuan habang mariing pinagmasdan ang dalaga. Ang amo ng mukha, at kahit walang nakalagay na kolorete ay maganda pa rin. Yung tipong hindi ka magsasawa sapagkat habang tumatagal ay lalo itong kaaya-aya sa paningin. He's with so many women before, including Samantha, but there's nothing like her innocent eyes, her thin lips and most of all her sweet smell. Lalapitan sana siya sa dalaga ngunit nag-vibrate ang cellphone sa bulsa. Tinignan niya iyon at napakunot noo siya sa i-forward ng kapatid. Binuksan niya ang file at halos mapamura siya nang makita ang mukha ni Arabella na nasa video. May kuha ito habang naglalakad, meron ding nakatingin sa malayo, ganun din ang mukhang napakaseryoso. Meron ding nakangiti, ganun din ang nakatawa. Ilang ulit niyang pinanood ang 5 minutong video ngunit halos laglag pa rin ang kanyang panga dito. She is not a supermodel, but she has everything. Halos pagpawisan pa siya nang malapot nang makita kung gaano kadami ang likes and share nito. Mula sa ingay na galing sa cellphone ni Tyron ay dahan-daang ibinukas ni Arabella ang mata. Napatigil ang kanyang pagkurap ng mabunguran ng mata ang napakagwapong si Tyron habang nakasandal sa may pintuan at nakatingin sa kanyang cellphone. Hindi niya moari ang ekspresyon ng mukha nito but still hindi iyon nakabawas sa kanyang napakagandang aura. His hair down to his perfectly shaped and domineering handsome face, natural lamang na maraming magkakagusto dito hindi lamang sa kanyang physical na katangian but he is also a nobleman who can turn the world upside down. Alas, his eyes were only made just for Samantha. Am I that good looking or you are planning to eat me? Birong pahayag ni Tyron sa dalaga pagkalipas ng mahabang sandali na nakatitig siya dito. Bigla namang nahimasmasan si Arabella ngunit mahinang tawa ang pinakawalan niya dahil sa tinuran nito. She wanted to say, he is the apple of her eyes, how can she not stare? Ngunit naramdaman niya ang kaunting pananakit ng lalunan. Morning na pala, maghahanda na ba tayo para sa flight natin pauwi? Paos ang kanyang boses at halos hindi marinig ang kanyang sinabi. Napakunot noo ang binata pagkarinig sa malat niyang boses, agad itong lumapit sa kanya at walang kabog-abog na sinalat-salat ang kanyang, "Are you sick?" Turan nito habang nakadantay ang palad nito sa kanyang noo. Hindi, namalat lang ako dahil siguro sa cold water na ininom ko kanina, tanggi niya. Ganyan talaga kapag masyadong malamig ang kanyang iniinom mawawalan talaga siya ng boses. Are you sure? Paninigurado ng binata at tumango siya dito bago hinanap ang sapin sa paa para tumungo sa banyo. Where are you going? Si Tyron nang bigla siyang tumayo. Sa banyo, maghahanda na para sa pag-alis natin, saad niya sa hindi masyadong maintindihang boses. It's only 6 p.m., fix yourself, let's have dinner at the resto. Ang binata at muntik na niyang matampal ang noo dahil ang pag-akala niya ay madaling araw na. Akala ko umaga na, just a moment, bihis lang ako, palam niya dito bago tinungo ang banyo at naghanda para sa dinner. Dress na puti na below the knee ang napiling isuot ni Arabella. Hindi na siya nag-effort sa make-up sapagkat hindi naman iyon tatalab sa kasama, tanging si Samantha naman ang maganda sa kanya kahit budburan pa niya ng napakaraming make-up ang kanyang mukha. Sa naisip ay pinagtawanan niya ang sarili sa salamin habang naglalagay ng konting blush sa pisngi at pinahiran ng kaunting matte pink na lipstick ang mga labi. Simple and yet very charming pa rin ang kanyang aura. Paglabas niya ay naghihintay na ang binata sa may sala, katatapos lang ding makipag-usap sa cellphone at napatigil nang makita siya. Hindi niya moari kung na-disappoint ito dahil sa kawalan ng make-up or nagagandahan ito sa kanyang aura. Pero mas gusto niyang isipin ang nauna, dahil wala pa ring katulad ang kanyang si Samantha. Let's go, pahayag niya dito, ayaw niyang masira ang kanyang gabi dahil sa pagkukumpara sa sarili kay Samantha. Kahit paano marunong din naman siyang tumanggap ng pagkatalo, you look great. Ewan ni Arabella kung nagkamali lang siya ng dinig or pinaglalaroan lang siya ng kanyang imahinasyon ngunit parang musiko ang tinuran ng binata sa kanyang pandinig kung kaya't di niya naiwasang mapangiti ng matamis. Ngunit biglang nang flash ang napakagandang mukha ni Samantha sa kanyang isip kung kaya't biglang natigil ang kanyang pagkakangiti. Thank you, but you shouldn't tell that to anyone lalo at maladyo sa ang layong kasintahan.
Formal niyang pahayag sa paos na boses. Pinangunutan siya ng noo ni Tyron habang nakadikit pa rin ang mga mata nito sa kanya. Ngunit nagkibit siya ng balikat sa kanauna nang tinungo ang pinto. Agad namang tumayo si Tyron mula sa pagkakaupo at madaling humakbang para hawakan siya sa kanyang braso. 1 meter away please, baka mahawa ka sa mulat ko, saad niya sa binata na pikit inignora ang kuryente na nagmumula sa kamay nito. Nakakahawa ba ang mulat? Drink this tea first before we leave. Ang binata sabay abot sa hawak-hawak na tasa. For what? Hindi ako mahilig sa tsaa, turan niya. Turmeric tea, it's good for your throat, here try it. Ang binata na inilapit pa sa kanyang ilong ang hawak-hawak na tasa. Kinuha naman niya iyon saka inulit niyang inilapit sa kanyang ilong. Nanoot sa kanyang ilong ang masangsang na amoy ng luya ngunit sinimsim niya ito para malasahan ang medyo maanghang na lasa nito. Drink it all para gumaling kaagad ang pamamulat mo, next time you should be watchful sa mga iniinom mo, mahabang linya ni Tryon habang nakatayo pa rin sa kanyang tabi. Napatigil siya sa paghigop ng mahimigan ang pananarma ng binata. Thank you, saan mo pala kinuha ito? Turan niya dito. Special order coming from the hotel kitchen, sagot ng binata na parang sumasayaw ang mata sa pagkakangiti. Lihim naman Soy ang nasiyahan sa pagkakir nito, ngunit nanatili siyang formal dito. Salamat ulit turan niya bago tinungga ang maligamgam na tsaa. Pagkainom niya ay parang naramdaman naman niya ang bahagyang epekto nito sa kanyang lalamunan. Ipinatong sa center table ang tasa sa kahumarap sa Noy nakatinging binata sa kanya. Tara, saad niya na inignore ang kakaibang presensya ng binata, bagkus ay nagatiuna na siyang lumabas sa kanilang room. Nakasunod naman si Tyron ngunit hindi siya nakapalag ng hawakan nito ang kanyang kamay pagkalabas nila sa hotel. Tinignan niya ito nang may pagmamaktol ngunit mas lalo lang humigpit ang hawak nito sa kamay niya. Saka lang binitiwan kaninang lamulan sila sa cab ngunit agad ding ikinulong ang mga palad niya sa mga kamay nito habang nasa loob sila ng sasakyan. Maging sa pagbaba sa cab hanggang pagpasok sa resto ay magka-holding hands pa rin, nagtataka tuloy siya kung anong pakulo meron ang binata sa ginagawa niya. Seafoods ang in-order ni Tyron na kanilang kakainin at sobrang natakam siya pagka-serve ng malaking crab at shrimp. Agad tuloy niyang binalot sa plastic na gloves ang mga kamay sa kadali-daling hinimay ang pagkain. Sa pagka-excite ay agad niyang nakalimutan ang mga insecurities niya sa araw na ito. Binalatan pa niya ng hipon ang binata na Noy natutuwa sa reaksyon niya pagkakita sa favorite niyang pagkain. This is for you, si Tyron sabay abot sa isang maliit na box. Katatapos lang nilang kumain ng dessert at ine-enjoy pa ng dalaga ang pag-inom ng juice. What's this? Nako nag-abala ka pa, pahayag niya sa binata ngunit sobrang na-excite kung ano naglaman nito. Open it, turan ni Tyron kung kaya't hindi na siya nagpakyeme at binuksan nga ayon which led her to become speechless. Oh, saad niya, hindi siya makapaniwala na ang tinitignan niyang napakamahal sa store na relo ay nasa harapan niya ngayon. Like it, ang binata habang nakangiti at amaze sa kanyang reaction. Yes, pero ang mahal nito, turan niya. 5 taon niyang sahod ang bayad ng relo at hindi talaga siya makapaniwala na nasa kamay na niya ngayon. This is yours, let me put it in your arms, si Tyron na tinanggal sa box ang simpleng ngunit napaka-eleganteng orasan. Kinuha pati ang kanyang kamay at isinuot sa kanya ito. Thank you, it's perfectly made for you, Tyron compliment at halos di siya makapagsalita sa kasiyahan. Gusto niyang yakapin ang binata at halikan dahil sa kasiyahan ngunit pinigil niya ang sarili. My dream watch, thank you. Hindi magkamayaw na pasasalamat ang ginawa niya kay Tyron at nakangiting tumango-tango naman iyon habang ginagap ang kamay sabay pisil dito. Pero wala akong regalo sa iyo, saad niya at umiling iyon. No worries, here meron pa para sa iyo. Mula sa ilalim ng mesa ay iniabot ng binata ang isang paper bag. Bakit ang dami naman? Magfa-file na ba tayo ng divorce? Biro niyang pahayag habang magkalapat ang dalawang kamay ngunit nasa mukha pa din ang excitement habang iniisip kung ano ulit ang laman ng bag. You think so? Why do you open it first? Ang binatang nabigla sa naging pahayag niya. Never cross in his mind ang salitang divorce lalo na nang bilhin niya ang kanyang mga regalo para dito. Oh, my favorite perfume,
pati mata ni Arabella ay namilog nang makita ang isang dosenang perfume. Ang mahal ng perfume na yun kaya nga hanggang paisa-isa lang siya ngunit sangkaterba na ngayon ang ibinigay sa kanya ng binata. Thank you, thank you. Di niya alam kung paano niya pasalamatan ang binata kung kaya't di niya napigil ang tumayo at binigyan niya ito ng yakap. Wala siyang pakialam kung pagtinginan siya ng mga tao sa kanilang piligid. Maging ang binata ay malugod na tinangap ang kanyang yakap, paimpol pa niyang hinalikan sa pisngi nito pagkalapit sa kanyang bibig. This is too much. Baka tapos na yung annulment natin hindi pa yan nawibos, saad niya sa binata pagkabalik niya sa kanyang upuan. For goodness sake, can you forget that annulment? Biglang natigilan ang dalaga sa tinuran ng binata. Tumingin agad siya sa mukha nito at hindi niya matanto kung naiinis or what. Pinangunutan niya ito ng noo. It's not in my head, and matagal pa iyon, why can't we just not think about that? Besides, I have given all that thing for you as a gift not because of anything else, ang binata na nasa boses ang matinding pagkairita. Hindi naman nakapalag ang dalaga sa tinura ng binata, ngunit may part naman sa kanyang kaibuturan ang kinilig sa saya. Dahan-dahan siyang lumunok pagkatapos ay dahan-dahan ding tumango. Ngunit nang mag-sink in sa kanyang utak ang mga sinabi nito ay di niya napigil ang mapangiti, kumumpas-kumpas pa ang kanyang mga daliri habang nakapatong ang kamay sa mesa. May gusto ka pang pupuntahan, si Tyron na napakunot ng noo dahil parang wala sa sarili ang dalaga habang nakangiti. Parang hindi siya narinig at sa itsura nito ay parang nanaginip ng gising. Pinitik niya ang ilong nito, hindi naman gaano malakas pero tama lamang para bumalik ito sa kanyang ulirat. Are you okay, ha? Oo, may sinasabi ka ba, what happened? Parang wala ka sa sarili mo. May naisip lang ako. Tayo na ba? Medyo nataranta ang dalaga ngunit hindi pa rin natatanggal ang mga ngiti nito sa labi. Hindi naman makapaniwala ang binata kung kaya't napailing siya sa kaweirduhan nito. Sabi ko baka may gusto kang puntahan before tayo umuwi sa suite, pauwi na tayo bukas hindi ka na makakapasyal, turan ng binata. Ikaw kung anong gusto mo, saad niyang nasa labi pa rin ang pagkakangiti. Do you want to go to the tower? Suwestyon ng binata kung kaya't biglang nagliwanag lalo ang kanyang mukha. Originally, nasa listahan nila ang pamamasyal malapit sa tower kung kaya't tumango-tango siya sa suwestyon nito. Yes, gusto ko yan. Masayang sagot niya at dinaywas ang hindi mapangiti ang binata sa reaksyon nito. Pagdating nila sa tower ay mas lalong namangha ang dalaga, mas maganda pala ito sa gabi dahil bukod sa mga palamuting ilaw na nasa palagid ay napako-romantic rin para sa mga lover na naroon. Kung hindi kasi magka-holding hands ay sweet namang magkakaakbay ang mga ito sa isa't isa. Sa kasiyahan ni Arabella ay hindi niya maiwasang makilig sa mga nakikita kung kaya't walang humpay ang kanyang napakagandang pagkakangiti. Mula sa kanyang tabi ay hinagilap ni Tyron ang kanyang mga kamay mula sa bulsa ng kanyang coat. Kanina pa niya ito inoobserbahan at takang-taka siya sa nakarehistrong kasiyahan sa kanyang mukha. Sa paningin ni Tyron para siyang nanunood ng romantic movie at kilig na kilig sa mga nakikita. Napaisip tuloy siya kung pumasok sa isip nito na sila maglalakad sa street habang sweet na sweet. Ginagap niya ang kamay ng dalaga, it's closed pero nang maramdaman ang mga kamay niya ay unti-unting nag-loosen up iyon at tinanggap ang kanyang mga palad. Mula sa nakapokus na atensyon sa mga dumadaan ay paimpol itong napatingin sa kanya habang hindi magkamayaw ang mga labi sa sobrang pagkakangiti. Hindi sure si Tyron kung nakilig ito sa ginawa niya or ang dahilan ng pagkakangiti nito ay ang mga lovers na dumadaan sa harap nila, agad din kasi itong bumaling sa mga tao na dumadaan sa harap nila. Idinikit niya tuloy ang sarili sa dalaga kasabay ng pagtikhim upang kunin ang atensyon nito. Agad naman iyon lumingon sa kanya at kulang na lang dumampi ang mukha nito sa kanyang pisngi. Hindi yata aware na halos nakadikit na siya dito. Napatigil iyon sa pagkabigla, naramdaman pa niya sa kanyang pisngi ang mainit na hininga nito. Lininggan din niya ito kung kaya't sangdangkal na lamang ang agwat ng kanilang mga labi. Without a doubt ay bigla niyang ginawaran ng mabilis pa sa alas kuwetrang halik ang dalaga. Halatang nabigla iyon sa kanyang ginawa ngunit nakita din niyang pinamulahan ito ng mukha pagkatapos ay pasimpleng ibinaling sa kabila ang mukha. Sa reaksyon nito ay hinayla niya palapit sa kanyang katawan, at paimpol niyang nilagay ang isang kamay sa baywang nito.
Amoy na amoy niya tuloy ang napakabangong perfume nito, ganun din ang napakalambot niyong buhok. Di niya tuloy napigil ang iburo ang mukha malapit sa may leeg nito kasabay ng pagbibigay ng maliliit na halik. Sa reaksyon ng katawan ni Arabella medyo hindi ito comfortable, naasiwa siguro dahil nasa kalagitnaan sila ng street. But who cares? Everybody is in their sweetest gesture. Yung iba nga naghahalikan ng torrid sa gitna ng kalsada, ano ba naman ang yakapin niya ito habang sila ay nanunood at nakatayo. Hindi naglaon ay unti-unting naging komportable ang dalaga sa ayos nila, kusa na rin itong inilalapit ang ulo sa pisngi niya habang nakapatong ang baba niya sa balikat nito. She doesn't mind already kung mayat maya ay halik-halikan niya ang buhok o ang tuktok nito. She even held his hand at ipinaikot sa baywang nito. For him, it is the best feeling he ever felt. It is his calmest day. He doesn't understand, but every time he's with this woman, everything comes out naturally. Arabella is in awe while Tyron is wrapping him at the back. He cuddled, hugged, and even kissed, pero hindi sa ganitong sobrang PDA na sumasabay sa mga nakikita niyang lover sa kanilang paligid. Mabuti na lang pala at nasa ibang bansa sila kundi hindi mararanasan na makukong sa bisig nito sa madlang people. Nevertheless, she is so happy, hindi nga niya ma-explain kung anong kaligayahan ang nararamdaman niya ngayon. How she wish na mag-stop ang oras para nakakulong na lang siya sa bisig nito. Para kasing totoong-totoo, kung hindi niya lang kilala ang binata isipin niyang nahuhumaling ito sa kanya at tila ba ayaw siyang bitawan sa pagkakayakap nito sa kanya. Ngunit di pa rin niya maiwasang hindi makilig, kung kaya't ine-enjoy niya ang lahat ng pagkakataon na ganito ang binata. Hindi na siya binitiwan ni Tyron, mula sa paglakad-lakad ay nakaakbay lang ito sa kanya, maging sa pagsakay nila sa taxi ay nakahawak lang din ito sa kanyang mga kamay hanggang sa pagbalik nila sa suite. He cuddled her more and kissed her like there is no tomorrow. Maging sa kanilang pagtulog ay nakayakap lang din ito sa kanya magdamag. From that mas naramdaman niya ang sobrang pagmamahal sa binata, kung pwede lang talaga maging sa kanya na lang ito forever. Pero kung hindi talaga para sa kanya ito ay ituturing niyang pinakamagandang panaginip ang makulong sa mga bisig nito. Nagulat si Arabella nang ibigay ni Tyron ang kanyang ticket. Kalalabas lang niya sa kwarto ng suite at nadatnan niya si Tyron sa sala na parang malalim ang iniisip habang hinihintay ang kanyang paglabas. Pauwi na sila sa Pilipinas at mag-check out na lang sila sa hotel. Here's your ticket, saad nito habang seryoso ang kanyang mukha. At tubili pang kinuha ang dalaga ang iniabot nito sapagkat ngayon lang siya nito pinahawakan ng ticket. Dati naman noong pumunta sila sa Spain ganun din ang pagpunta nila sa Paris ay ito ang humahawak sa kanilang ticket. First class ang nabasa niyang nakalagay sa kanyang status, maging noong una nilang biyahe ay sa first class sila nakaupo. Thank you, pahayag niya dito kahit puzzled siya sa ikinilos nito. You will board into separate plane, ang binata at napatingin siya dito. I'm heading to Japan, may urgent meeting ako doon with a client. Explain nito sa nagtatanong niyang mukha at naunawaan naman niya iyon kung kaya't napatangu-tangu siya. No problem, just take care of yourself. See you in the house then. Pahayag niya dito kahit nagmamaktol pa ang kanyang kalooban sa isiping mahihiwalay siya bigla dito. After Japan, I'm heading to America, it's our anniversary. Halos hindi niya marinig ang boses ni Tyron ngunit para siyang nabingi sa sinabi nito. Natigilan siya ng bongga at ilang ulit din siyang lumunok bago nahanap ang dila. Oh okay, aniya na ikinumpas-kumpas pa ang pagtango habang nagsisimulang madaganan ng parang mabigat na bagay ang kanyang dibdib. Mariing nakatingin sa kanya ang binata kung kaya't dali-dali niyang hinawakan ang hawakan ng kanyang malita. Let's go then, baka malate tayo sa ating mga flight. Pag-iwas niyo dito kasabay ng paghila nito sa kanyang malita papunta sa direksyon ng pintuan. Naramdaman niya ang sakit ngunit pilit niyang ikinubli ito sa pagkukunwari. Sumunod din ang binata habang hila-hila din ang kanyang malita. Kung pwede ay ayaw niyang magkasabay sila ng paglakad kaya mas lalo niyang binalisan ang paghakbang. Parang sa Paris niya naramdaman ang lumigaya ng tunay dahil sa walang pagkukunwaring pinagsaluhan nila ng binata, ngunit dito din pala sa Paris magtatapos ang kanyang panaginip. Anong gagawin mo pagdating mo ng Pinas? Mula sa mahabang katahimikan ay nagsalita ang binata. Kasalukuyan silang nakalulan sa chauffeur ng hotel papunta sa airport. It none of your business, sagot ng utak niya ngunit hindi naman niya iyon nasabi.
I'll go to province siguro, may 2 weeks pa naman akong natitirang bakasyon, sa halip sa saad niya. Noong isang taon pa nag-chat ang pinsan niyang na magbakasyon naman siya ngunit wala naman siyang time para umuwi. Ang pinsan niyang anak ng kapatid ng nanay niya ang siyang nagbabantay sa bahay nila sa probinsya simula nang mawala ang kanyang mga magulang. Province. Anong gagawin mo doon? Nakakunot ang noo ni Tyron nang tumingin sa kanya dahil sa kanyang sinabi. Dadalawin ko ang puntod ng parents ko, then attend ng batch homecoming, sagot niya. Tamang-tama pista sa kanilang bayan at meron daw alumni homecoming. Nag-chat din sa kanya ang kanyang mga batch sa probinsya kung kaya't alam niyang may homecoming ngayong taon. Ilang days ka doon, ang binata at napakibit siya. Pwede namang 1 linggo o di kaya ay 2 linggo para naman ma-enjoy niya ang pag-uwi. Maybe 1 week or 2, pahayag niya. Ang tagal naman. Swestyon ng binata at pa-impulse siyang napatawa sa sarili. Kung makareklamo ang taong ito parang hindi siya nasasaktan sa anniversary nila ng girlfriend nito kung makapagsalita parang 1 taon siyang mawawala. At ilang araw po ang dapat, kanyang tanong dito. 2 or 3 days, saad nito at napatawa nga siya nang wala sa oras. I'll go ahead, see you, when I see you. Saad niya dito nang biglang ito ang sasakyan. Nasa airport na sila at iyon na ang hudyat na magkanya-kanya na sila ng direksyon. Kung kailan sila magkikita ay hindi niya alam. Only God knows, baka next month or next year. Hinawakan na niya ang doorknob ng sasakyan ngunit mabilis ang kamay ni Tyron na pag-ilan iyon. Sa oras na iyon ay sobrang bigat ng kanyang dibdib, pidgel ang sariling huwag mapaiyak dahil sa halo-halong emosyon na nararamdaman ngunit sa ginawi ng binata kahit anong pidgel niya ay di niya napigilan ang mapaluha. Please don't make this too hard for me, saad niya na hindi maitago ang pag-iyak ngunit wala siyang lakas ng loob para tumingin dito. Di niya inaasahan ang yakapin siya ng binata kung kaya't mas lalong damaloy ang kanyang mga luha. I'm sorry, pahayag ng binata habang yakap-yakap siya nito. Isa sa pinakamasakit na marinig mula sa taong minamahal ay ang paghingi ng sorry dahil wala siyang magagawa para sa iyo. It's too painful pero wala siyang magagawa. Tyron has his own life and yun ang kailangan niyang tanggapin whether she likes it or not. Agad niyang pinyunas ang kanyang luha at kinompose ang sarili bago tumingin dito. Nginitian niya ito saka pinisil ang kamay ng binata tanda ng pagtanggap niya sa sorry nito. Take care, hihintayin pa rin kita, saad niya dito sa kaginawaran ng simpleng halik sa labi bago binuksan ang sasakyan at tuloy-tuloy na pumasok sa loob ng airport. Ni hindi na niya iyon nilingan, baka kung ano pa ang magawa niya kapag tumingin pa ulit siya dito. Dahil maaga pa para sa kanyang flight ay tinungo niya muna ang comfort room. Umihi siya at nag-retouch sapagkat may feeling siyang nasira ang kanyang light makeup sa kanyang walang kwentang pag-iyak. Paglabas niya sa comfort room ay saktong tinatawag na ang pasahero papuntang Pilipinas. Agad niyang binilisan ang kilos at mabilis na tinungo ang boarding station. Maya-maya ay paakyat na sila sa eroplano, inassist pa siya ng isang stewardess papunta sa deck para sa mga first class na pasahero. Napakaganda at komportable ang first class, hindi crowded at halatang lahat ng naroon ay may mga sinasabi sa lipunan. They sit with their comfort at talaga nga nakadesign ang area na ito para sa mayayaman. Ang buong row ng upuan ay para lamang sa isang pasahero kung kaya't sobrang komportable ito sa pagkakaupo habang nasa mahabang biyahe. Halos puno na ang first class na mga upuan nang pumasok si Arabella doon. Frenteng nakaupo ang kasama niyang mga elite na pasahero, yung iba kanya-kanyang bukas ng laptop yung iba naman ay relax lang sa pagkakaupo. Agad naman niyang tinungo ang kanyang upuan, inayos ang hand carry na bag at umayos na rin sa kanyang komportableng upuan. Agad namang pumunta ang stewardess sa kanya at nag-offer ng makakakain. Nginitian niya iyon sa kamagalang na nagpasalamat dito. Pagkalayo ng stewardess ay napahinga siya ng malalim, inihilig ang ulo sa headboard ng upuan at ipinikit ang mga mata. She felt empty at wala siyang alam gawin kundi pumikit at hayaan ang eroplanong ay lapag siya sa Pilipinas. Mahaba-haba din ang more than 15 hours na biyahe, by that time makokompos na niya ang sarili at hindi na niya masyadong may feel ang sakit at emptiness ng mapalayo, o hindi pala yung hindi priority ni Tyron Alegre.
She felt like she's being stabbed again in the heart kung kaya't mas lalo niyang diniinan ang pagkakapikit and then smile bitterly to herself. Bago pa man marinig ang pag-announce ang piloto na lilipad na ang kanilang eroplano ay naramdan niyang may tumabi malapit sa kanyang upuan. Since she is in her own thought ay mas lalo siyang pumikit kahit naamoy niya sa bagong dating ang pamilyar na cologne. Sa isiping iyon ay mas lalo niyang diniinan ang pagkakapikit, naghahalucinate na naman siya which makes her more disappointed after. Hanggang sa maramdaman niyang nag-take off na ang kanilang eroplano at kasunod noon ay ang tuluyan niyang pagkaidlip. After 2 hours ay nagising siya, medyo maulap ang kalangitan kung kaya't parang matunog ang kanilang sasakyan pero stable din naman ang lipad nito. Paimpol niya ini-stretch ang likod tsaka umayos ng upo. Naamoy pa rin niya ang perfume ni Tyron ngunit pilit niyang tinanggal sa isip ang ideyang iyon. Hanggang lumapit ang stewardess ngunit ang kanyang katabi ang kausap nito. Kindly serve us your best snack for 2, with juice, water and coffee. No sugar and no cream pla. Thank you, narinig niyang pahayag ng kanyang katabi. Sa boses at pananalita nito ay parang natigil ang mundo ni Arabella, nakahang pa ang ginagawang pag-stretch ng mga braso then lumunok ng kung ilang beses bago unti-unting tumingin sa katabi. Agad lumukso ang kanyang puso nang masilayan ang lalaking hindi matanggal-tanggal sa kanyang puso at isip. He is right from her side at busy sa pagtipa ng kanyang laptop habang prenteng nakaupo. He is very serious in what he is doing at I bet he is too handsome that she cannot take her eyes on him. Di pa nga niya namalayang nakangiti siya habang nakatunghay sa minamahal na para bang mawawala ito bigla kung kukurap siya kahit saglit lang. Mabuti na lamang at bumalik ang stewardess para sa order nitong may merienda kung hindi nakatingin na lamang siya dito ng mahabang oras. Thank you, saad ni Tyron sa empleyado ng eroplano at nakangiting sumagot iyon ng it's our pleasure to serve you sir bago lumayo. Agad siyang napatikhim nang iabot sa kanya ni Tyron ang ibang may merienda at juice na inorder nito. Salamat, maikling pahayag niya habang hindi niya mapigilan ang pagkakangiti. She is so happy at di niya makeably iyon kahit nakatitig na ang binata sa kanyang mukha. Nahihiwagaan siguro sa kilos at walang patumanggang pagkakangiti niya. I'm just happy, maikling sagot niya sa mukha nito habang pidgel na pidgel ang sariling hawakan ito sa mukha. Agad naman nagpakawala ng tahimik na tawa si Tyron at napapailing habang hindi makapaniwala sa reaksyon niya. Tahimik siyang kumain ngunit nakapaskil pa rin sa pagmukuha niya ang labis na kasiyahan habang ipinagpatuloy ng binata ang ginagawa. Ayaw naman niya itong istorbohin sa ginagawa nito kung kaya't nakontento na lamang siya sa pagsulyap-sulyap dito. Nahiwagan siya kung bakit nag-iba ang desisyon nitong sumakay sa ibang eroplano ngunit wala na siyang pakialam doon ang mahalaga nasa tabi niya ang binata at nasisilayan niya minuminuto. Pagsapit ng gabi ay masaya niyang hinagilap ang blanket para sa kanyang pagtulog, still working pa rin si Tyron at ayaw naman niyang istorbohin iyon ang mahalaga nasa paligid lamang ito. She also keep her distance to him kasi marami ding pasahero na katulad nila nang nakakakilala dito. Kaya nagkasya na lamang talaga siya sa kasusulyap dito at nakikilig kung nahuhuli niyang nakatingin rin sa kanya ito. Reincline niya pahiga ang kanyang upuan para sa kanyang pagtulog, sinenyasan niya itong maihiga na siya at simpleng pagtango naman ang sinagot nito. After 10 minutes ay nag-recline na din ito ng upuan at humiga na rin malapit sa kanyang tabi. Pinahinga nito ng ilang minuto ang likod mula sa maghapong pagkakaupo bago biglang nag-side position paarap sa kanyang pwesto. Kontento na siya sa pagtitig sa binata habang nasa taas ang direksyon ng mata ngunit bigla siyang pinagpawisan ng malapot nang hindi niya inaasang haharap ito sa kanya. Huling-huli pa man din siya na halos nakaglo ang mga mata niya dito. Di niya tuloy maitago ang pamumula ng kanyang mukha, lalo at bigla itong ngumiti sa kanya. What's the matter? You're looking at me like a piece of cake the whole time. Tyron joked but she feels embarrassed. Inoobserbahan pala siya nito sa kabila ng kaseryosohan sa ginagawa. Sobrang nag-init ang kanyang mukha at wala na siyang nagawa kundi ipikit na lang ang isang mata habang nakangiti. Sa ginawa niya ay mas lalong lumawak ang pagkakangiti ni Tyron, pinigipilan pa yata ang pagtawa ng malakas dahil sinasabayan na lang nito ng pag-iling. You're not just like a piece of cake, you are the apple of the eye. Pabiro niyang pahayag kaya mas lalong hindi matapos-tapos ang nakaray-strong ngiti mga labi nito. Nag-i-spark pa yata ang mga mata nito kung hindi siya nagkakamali.
Talagang hindi yata ako nagkamali na sumakay sa eroplanong ito, natatawang pahayag ng binata kung kaya't siya naman ang lumawak ang pagkakangiti. You're right, hindi ka talaga nagkamali, sambit niya habang nakangiti ngunit dagli siyang napabuntong hininga sapagkat sa sobrang lapit ng binata sa kanya ngayon ay siya namang sobrang layo nito sa kanyang pakiramdam, gustong-gusto niyang hawakan ang binata, yakapin ito kahit wala itong pahintulot ngunit naiisip niyang nasa publiko sila at maraming nakakakilala dito na kasama nilang nakalulan sa eroplano. What does that mean? Ang binata na hindi pala nakaligtas sa matalas nitong obserbasyon ang kanyang pagbunting hininga. Umiling siya dito sa kapilit ang ngiting tumunghay sa binata. Inextend ni Tyren ang mga kamay sa pagitan nila at hindi makapaniwala ang dalaga sa ginawa nito. Inilagay ba niya ang mga kamay nito sa gitna para payagan siyang hawakan niya ito? Tumikin siya ng 3 beses para siguraduhin ang nasa isip ngunit ngumiti iyon tanda ng pagtango. Unti-unti niyang ini-extend ang kamay sa gitna ngunit sa kanyang pagkagulat parang may magnet ang kanilang kamay at bigla na lang nagdaop ang mga ito. Tyren's hands is so warm. Warm enough to make her whole system at peace. Parang lahat ng agam-agam, pagkalungkot at pati insecurity sa katawan ay nawala dahil sa mainit na pahakakadantay ng palad nito sa kanyang balat. Parang may kakaibang powers ang nag-transfer sa kanya mula sa binata at ang kanyang dugo ay buhay na buhay. Maging ang tibok ng kanyang puso ay sobrang napakalakas na animoy biglang nagkabaterya dahil sa pagkakahawak niya sa binata. Feeling better, narinig niyang pahayag nito habang nakatitig sa kanyang mukha. Ngumiti siya dito bago dahan-daang tumango sa kapinisil-pisil ang hawak-hawak na kamay ng binata. Gamantay naman ang binata ng matamis ngiti at ginaya ang ginawa niyang pagpisil-pisil sa kanyang kamay kung kaya't mas tumindi ang nararamdamang saya. Matapos ang 10 minuto na walang ginawa kundi magkahawak ng kamay ay kapwa nagtawanan ng magsalubong ulit ang kanilang mga mata. Sleep now, saad ni Tyren. Yeah, good night. Turan niyang hindi pa rin mapunat-panat ang ngiti sa labi. You can hold my hand? Ang binata na may himig panunokso kung kaya't napatawa siya dito. Really? Ang dalagang kitang-kita ang excitement sa mga mata dahil sa pahayag nito. Ang binata at di nga napigilan ng dalaga ang matuwa. Actually kung bibit-iwan ng aniya ang pagkakahawak dito ay siguradong malulungkot ng kaunti ang kanyang puso. Obsessed na talaga siya sa binata at gustong-gusto niyang nakadikit lang ang anumanvi parte ng kanyang katawan dito. Thank you, turan niya at naramdaman niyang pinisil nito ang kanyang kamay. I love you, very much. Mahinang sambit niya ngunit alam niyang nakarating sa pandinig nito. Hindi tumugon ang binata ngunit mariing tumitig sa kanyang mga mata kasabay ng mahigpit na paghawak sa kanyang mga kamay. Hindi naman naghihintay ng kasagutan ang dalaga sapagkat alam naman niya kung ano ang tunay na nasa puso nito kung kaya't nginitian niya ito bago ipinikit ang mga mata. Kung ano, ang iniisip nito ay wala na siyang pakialam, ang importante na sasabi niya dito kung ano ang tunay niyang nararamdaman. I love you so much. Mahina ngunit maliwanag na nakarating sa kanyang pandinig. Hindi naman bago sa kanya na sinasambit ni Arabella ang kanyang nararamdaman para sa kanya. But the way she uttered it, seems like the sweetest music he ever heard. Parang nakuryente ang buo niyang katawan, lumukso ng napakataas ang kang puso at hindi niya mahanap sa isip ang tamang response. Gusto niyang yakapin ito ng mahigpit at halikan ng mariin kung kaya't mahigpit ang ginawang paghawak sa kamay nito habang kinikontrol ang sarili. He wanted to speak but Arabella closed her eyes with her wry smile. Same smile when she told her na separate plane ang kanilang sasakyan lalong-lalo na nang sabihin niyang pupunta siya sa America for the anniversary. He can feel her agony, she even cried but in an instant she put a smile. After 15 hours sa ere ay nagland na rin ang sinakyang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport. Isa-isang nagsipaglabasan ng mga pasahero at kanya-kanyang direksyon ang tinungo. Pagtayo pa lang nila sa kanilang upuan ay agad nang hinagilap ni Tyren ang kanyang kamay. He locked his fingers into hers at walang pakialam sa paligid. Maging ang kanyang nag-aalangang tingin dito ay hindi nito pinansin, bagkus para siyang batang mawawala kung makakawala siya dito. Mr. Alegre, we're just landed in the Philippines if you forgot. Pahayag niya dito.
Baka may makapansin sa kanila at gawan sila ng chismis hindi lang sa Kamaynilaan kundi buong Pilipinas. Tyron is rich and famous, walang binatbat ang nagagwapuhang celebrity kung pagkakakilanlan ang pinag-uusapan. Bukod sa CEO ng isang sikat na multinational company ay ubod din ito ng gwapo na hindi pinapalagpas ng media kahit napaka-private nitong tao. Pahayag lang nito habang mas lalong humigpit ang hawak sa kanya. Baka pwedeng bitawan mo na ako. Hindi naman ako mawawala dito, asterisk siya. Keep silent babe, masyado kang maraming alam. Tyron caught her words. Tiningnan niya ito ngunit kindat lang ang isinagot nito. Maya-maya ay palabas na sila sa Terminal 2. To her surprise nasa bakana na ng labasan si Ronnie at hindi maputol-putol ang pagkakangiti sa kanilang dalawa. Welcome back boss. Ma'am, saad nito na kinuha ang mga maletang dala ng crew. Tyron gets some thousands in his wallet at ibinigay sa crew bago ito magalang at masayang nagpaalam sa kanila. Thank you, did you get what I asked you? Si Tyron kay Ronnie at nakangiting sumaludo ito. Sir, yes sir, pahayag nito saka dinukot sa body bag ang isang papel at ibinigay dito. Good, thank you, pahayag ng binata dito. 11.15 po ang flight nyo, sagot ni Ronnie at tumango iyon pagkatapos tignan ang mamahaling relo sa kanyang bisig. Hindi rin napigilan ni Arabella ang mapatingin sa kanyang relo, alas 10:45 iya at may 30 minutes pang natitira ito. Bigla siyang nakaramdam ng lungkot, aalis pala agad ito. Pero magkaganon man hindi niya pinahalata ang nararamdaman, dapat masaya siya dahil kahit paano nag-effort ang binata na makasama siya hanggang makabalik siya sa Pilipinas. To think na may nakaschedule itong meeting sa Japan. I'll be back the soonest possible time, pahayag ni Tyron sa kanya mula sa kanyang katahimikan. Tumango si Arabella at ngumiti siya dito. Take your time, mag-iingat ka palagi, saad niya na pilit na kinubli ang sakit na nararamdaman. Hinayla siya ni Tyron palapit sa kanyang katawan at niyakap siya nito. I'll call you, keep your phone open, instruct ng binata at ngumiti siya dito. I'm okay, no need to check on me. Go ahead, maiiwanan ka na ng flight mo. Happy anniversary to both of you, sinserong pahayag niya sa binata. Ayaw niyang makabigat pa sa dalahin nito, tiyak niyang pagod na pagod din ito sa biyahe at magbibiyahe na naman ng napakalayo. After all naging considerate naman ito sa feelings niya dahil hindi siya hinayaang mag-isang umuwi. It's payback time, hayaang lumigaya ng totoo ang binata sa piling ng kanyang totoong minamahal. Dahil sa kanyang sinabi ay napatitig ng mariin ang binata sa kanya. Tinatansya niya siguro kung totoo ang mga katagang lumabas sa kanyang mga labi. Nahalata niyang may sasabihin sana ito ngunit biglang itinikom ang bibig at bumuntong hiningaan na lamang ito. Bye for now Tyron Alegre, see you when I see you, tura niya bago tumalikod at tuluyan ang lumayo dito.